Yun. Magandang gabi po sa ating lahat, no? Kakantahin natin yung page 93, One Way. Okay. One Way. Skill na lang. Skill na lang. Walang skill. Madali. Skill na lang. Masarap 90 po. 90 po. Okay. 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 Listen. Okay, kantahin po natin yung page 94, Still. I need now, and there your wings cover me within your mighty hand. When the oceans rise in thunders roar, I will soar with you above the storm. Father, you are King over the flood. I will be still, knowing you are God. Unleash my soul in Christ alone. No is power in quietness and trust. When the oceans rise in thunders roar, I will soar with you above the storm. Father, you are King over the flood. I will be still, know you are God. When the ocean rises in thunders roar, I will soar with you above the storm. For you are King over the flood. I will be still, know you are God. I will be still, know you are God. Susunod po natin, page 106, Above All. Okay. Our fathers, above all kings, above all nature and all things, above all sin and all the way of man.
leave behind the storm. You leave to die, but you came along like a rose trampled on the ground. You took the fall and got me above all the flowers, above all kings, above all nature and all created things, above all wisdom and all the ways of man. You were here before the world began. Above all the kingdoms, above all the thrones, above all wonders, the world has here known. Above all earth and creation of the earth, there is no way to measure what you're crucified, leave behind the storm. You leave to die, but you can't alone. Like a rose trampled on the ground. You took the fall and got me above all. Crucified, leave behind the storm. You leave to die, but you can't alone. Like a rose trampled on the ground. You took the fall and got me above all. Like a rose trampled on the ground. You took the fall and got me above all. Tayo po'y manalangin. Magandang gabi po sa iyo, Panginoon. Salamat po sa bawat isa sa pasensya ngayon. Ikaw ang magpuputik po sa aming pag-aaral sa gabi ito, sa inyong banal na salita. Sa leader po ngayon, ikaw po ay mangungusap sa kanya, sa bawat isa po sa amin na ang aming pag-aaralan po ngayon ay maisapuso po namin at maisabuhay po namin. At sa paparating pa po, O Lord, sa gabi nito ay ikaw magputik po sa kanila, sa pagdating po nila, sana po ay nasa ligtas po sila. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Pupunta na po tayo sa pasasalamat. Ako na po ang mauna. Magandang gabi po sa ating lahat, no? Nagpapasalamat po ako na nakarating po ako dito ng ligtas kasi ako lang ang isa naglalakad dyan. Natatakot din kasi ako dyan sa may tulay kasi may natutulog dyan na makahubad na mga lalaki baka haharap sa akin bigla. Kaya bago ako alis, talaga ako ay manalangin na para narating ako dito ng ligtas. Ayan din, napasalamatan ko kahapon na naka-attend po kami doon sa human rights na pinapag-usapan po namin yung hustisya at hustiya. Ayun, kahit hindi kami nakatapos doon ni Ate Venus, may kaunti din kaming aral na natutunan doon about human rights. At saka, pagkatapos po doon, naiwanan namin si Ate Grace na lang mag-isa doon kasi umattend na naman kami ng practice po doon sa sayaw po namin. At nagpapasalamat din ako kasi may bago na naman ako nakilala na kababaihan.
kahit bago pa lang ako dito, pero hindi nyo ako tinuturing na bago. Oo. Kaya nasiyahan ako, magaan talaga ang loob ko sa inyo. Kaya gustong-gusto ko talaga na makasama ko kayo kahit araw-araw pa nga eh. Mag-chismis, hindi chismis na magsisira. Oo. Sige, yun lang po. Ako naman po. Marami pong salamat sa gabi ito na tayong lahat ay nandito ngayong gabi. Alam niyo ba, lahat ngayon ay automatic, no? Automatic na cellphone ni Brother Peter ang ginamit. Talagang laging handa. Always, so, Boy Scout tayo. Automatic din na si Divine, ng ating song leader at liturgist natin ngayong gabi. Automatic din yan, no? Mabilis, no? Mabilis. At lagi po silang handa. Okay, sige. Walang pag-aalinlangan. Para po sa Panginoon, tayo po dapat ay laging nakahanda. Yan. Salamat po, Sister Divine, Brother Peter, Kuya Tomas, Ate Elder Flory, Sister Ana, at sana po yung mga kasama natin dito na wala pa, makakasama na rin natin sila, baka na-late lang. At tayo po ay nagpapasalamat, bagamat wala po ngayon ang ating pastor, kasi nga po yung si Pastora Shirley ay kalalabas lang ng ospital. Oo, na sa Dasmariñas po, kaya sa Cavite, hindi ako sure kung anong ospital, pero ilang araw din po siya since last week, no? So medyo malaki-laki po yung binabayaran nila. So, ipanalangin po natin sa Panginoon na mapunuan ang pangangailangan nila sa ospital, no? Sa gamot. Siyempre, paglabas mo ng ospital, hindi lang yung bill ng ospital ang babayaran mo eh. Yung mga gamot pa. Diba? So, sana po ay matulungan din natin ang ating pastor at ang kanyang pamilya, si Pastora Shirley. Kaya, hindi rin siya nakapunta ang destino ni Pastora ay sa Pampanga. Hindi rin siya nakapunta nung Sunday dahil nga po siya ay na-hospital. But thank God, salamat sa Panginoon dahil siya po ay nakalabas na ng ospital today. Hindi ko alam kung anong oras, baka palabas pa lang, no? At ipanalangin po natin ang tuluyang paggaling po ni Pastora Shirley at ang kanyang buong pamilya ay ingatan po ng Panginoon Diyos. Siyempre, nagpapasalamat na rin po ako sa Panginoon dahil nakakatuwa, no? Si Sister Divine, tuwa-tuwa po ako sa kanya kasi very, very active siya. Pagkasama namin, masaya siya palagi, magaan siyang kasama, kahit nga, minsan malungkot na ako, minsan ang hirap namin sumakay, siya cool pa rin. Samantalang ako, wala pa tayong masakyan, Pero si Sister Divine, cool pa rin siya, nakangiti siya. Napakagaan po niyang kasama at napakabait na tao. So, salamat sa Panginoon sa pagkakilala natin at pagsama natin. Yes, thank you, Lord. Salamat po sa Panginoon. Nandito naman po tayo sa usama. Salamat sa mga pag-iingat, sa biyaya. Pinagkakalo rin sa araw-araw. Sabi ko na po yung siniskan ko, hindi ko po talaga kung tawag. Kailangan na, hindi, yung pathology, yung nahanap ko talaga. Opo, yung nahanap ko talaga. Ayos na. Salamat po sa salamat po sa Panginoon dahil kahit paano, mayroong may stress din, kaya inapasalis ko na lahat talaga. Mayroong pinainanap sa Panginoon talaga yung mga yun ang pinapasalamatan ko sa Panginoon dahil sa mga biyaya, kahit paano. Salamat sa pag-iingat. Yan lang po. Salamat sa Panginoon. Ako po ay nagpapasalamat sa atin sa gabing ito, bagamat tayo ay konti sa bilang.
Subalit alam natin ang Panginoon ang nasa ating kalagitnaan. Salamat po. Yun nga po, hindi sapat ang salita. Alam ng Panginoon ang nasa ating mga puso. Tunay na napakabuti niya sa atin. Ako po, nagpapasalamat talaga ako sa buhay ko. Kasi nung nagpunta po kami ng Laguna para tagpuin ko ang aming pinsan doon na umalis na ngayon. Monday po, kahapon lang din kami bumalik. Nagpapasalamat ako sa Panginoon kasi pagkatapos nga ng kain, sinarap ng pagkain, parang bigla na naman ako nahilo. Siyempre, iba na rin, siyempre pag may edad ka na, hindi mo maano, siguro yung mga pagod ko din, at saka ano, pero nananalangin ako sa Panginoon na sana maalis. Yun yung pinaumagahan na yun na ano, alis na din awa ng Panginoon. Parang mabigat ba yung katawan mo? Na parang bang nahihilo ka? Kaya nagpapasalamat po ako sa Panginoon sa buhay na taglay ng naming pamilya at sa buhay ng aking mga mahal na kapatiran. Kayo po, nagpapasalamat po ako kasi yun nga po, wala nang hihigit pa sa buhay kasi sabi nga there is nothing more precious than life itself. Yung mismong buhay na bigay ng Panginoon ay hindi mo matatawaran, napakabait niya na talaga ginagawad sa atin ang lakas pag-gising natin ng umaga. At nagpapasalamat po ako sa Panginoon at sa medyo matagal na panahon, nakita po namin ang aming pinsan na siyempre talagang gano'n, yun ang ano ng kanilang buhay, malayo na sila. Pero mararamdaman mo ang pag-ibig sa pamilya, ang masayang pagsasama-sama, gano'n din para sa aming kaibigan nga, na dalawang kaibigan, yung kaibigan ni Becca, kaibigan ko na rin, na naganap yung kanyang birthday ng kanyang apo, nung last week po. Wala naman kayo, kaya hindi ko kayo ma-invita rin. Andito kayo sa practice. Natutuwa po ako para sa aking isang Sweden o yun, sinasabi ko, kaibigan na namin ni Becca. Tapos yung pinsan ko nga, umalis niya pa US naman. At natutuwa po ako doon sa isa naming kaibigan na naging manggagawa siya ng pastor. Ang tagal niya sa Canada. Tapos bumalik siya dito dahil sa kasal lang ng kanyang pamangkin. At talagang nakakilala siya na sabi niya napakabuti ng Panginoon kasi noong 2016, muntik na po siya mawala. Na-stroke po siya. Siyempre, yung anak niya dalawa, may mga pamilya na rin. Kaya sabi niya, ano mo, Flo, napakabuti ng Panginoon. Sabi niya ganyan. Talagang nakakilala siya at doon siya ay nagpapagamit na sa Panginoon sa paghahayag ng kanyang salita. Sabi niya, ang tutukan natin ngayon ay ang mga nagbabalik loob. Kaya natutuwa po ako para sa buhay ng aming kapatid na sabihin ko na mga Juancho de los Santos. Opo, salamat po. Salamat. Parang hindi rin tumatanda. Nalilito po kasi yung pasang namatay ng kapitbahay namin. Ayun. Nung mabarkada ng asawa ko yun. Pero, kahapon din. Inimbita ako kasi Yung isang bete. Ha? Yung isang binibigyan. Si Kuya ano. Idodoy. Oo. Hindi ko lang na mayroon akong hindi ko dali mo mga pabilis. Nagmang talaga ako ay sabi ko nga sa Panginoon. Una ka, nung asawa ko, kasi nagkapapata sila. Yung asawa ko, at 61, nawala na siya. Bata ko siya naman. Ito ko naman tayo ngayon, may edad na 78. 78 na yan. Oo, sige. 17 years ang namatay yung asawa ko. Ngayon, sabi ko, doon ka ba makakit mo niya? Palatingin ko sa oras. Importante po nakarating na kayo lahat. At siyempre, alam naman ang Panginoon kung sino mga anak niya, pero masagal na
ng mahal mo sa buhay. Good evening sa ating lahat, Tayo po ay magpasalamat sa Panginoon na kaunti lang tayo, patuloy tayo na sa ating mga gawain. Noong una, pasalamat ako sa Panginoon sa kanyang sinisa sa buhay ko, sa pag-iingat niya, sa pag-iingat niya sa ating sa araw-araw. Pero yung isang araw na binangga ko ng sidecar sa Malibay. O yung bike ko. Pero nakaparking ako. Nasabi lang niya baka kasi nagdadrive. Natumba. Nagulat ako kasi nakasakay na ako ganyan. Yung binibili ako. Ito kansana. Nasabi yung bike ko. Tumba. Tapos, oo, tumasik ko na. Iba na kayo magkaan. Bago yung takbo niya eh. Inano ko lang naman siya. Sabi ko, ayusin mo ako pag ano mo, mali mo kasi marami tao dito sa alina ito, bumili. Huwag kang mabilis sa takbo sa ganun. Wala nang mangyayari kung kawanin natin yun eh. Diba? Ayun ko sa kanya, sige, ano ka na lang, mag-ingat ka na lang sa kung gano'n. Iba talaga pag meron tayong nasa pusang Diyos, meron tayong pagpigil talaga. Kasi bata din yun eh. Talaga ginano ko lang siya na sige, okay lang yun, sabi ko gano'n. Pinabayaan ko lang siya. Pag-ingat ka na lang siya kung gano'n. Baka makasabi ka pa ng iba na medyo mainit ang ulo din. Sabi mo, di doon ka mapapahama ka rin doon sa kung gano'n. Sa akin, pasensya lang sa pasensya lang kita sabi kong gano'n. Yun, kaya yun, salamat ko sa Panginoon dahil pagbibigay niya talaga sa akin ng sa isip ko na hindi ako talaga nag-iinit sa mga ganyan na. Dati talaga mainit ako pag ganyan. Away ako eh. Kaya malaking pinagbago sa Panginoon sa akin. Talaga namin. Talaga pag yung palataya. Awa ko talaga. Ganun yung sitwasyon. Na talaga pigil talaga kami yung makapagpigil ka. Kaya yung pagkasalamat ko sa Panginoon sa iyo. Sa araw-araw din na biyaya pinagkalog niya sa amin. Tapos may December na busy kami kasi meron na book na sa amin yung mga customer namin. Biglang bus na pagdil sa amin ng 8 dilaw, mga dark. So, nakakanilo tapos dapat kami sa pindi pa naman yun. Nagkaroon sila, nag-book na sila ba? Kaya yung salamat ko sa Panginoon dahil binibigyan kami yung bago, meron kami araw-araw. Yung malaking bagay talaga sa amin yun. E paano talaga nakakarawas kami kasi ako, okay naman ako, kahit meron ako, sakit din. Pero, yun, ako'y paano ako na bibigyan nila yung lakas. Araw-araw ako binenta eh, Makati. Ito lang. Magdadala ko mga 50 ng mga 50 piraso na yung, alam mo yun, yung lagay ng titiyam, yung ganun. Ang nilagay namin yung 3 piraso ng mga kakanin. Puto-puto. Pag 20 pesos yung isa niyan. 3 piraso naman. Pagkat tulong. Kaya masabi kayo talaga na, pagkabuti ko na ganyan na, ang pag narinig ko sa bahay, alam mo yun, nagpipre ako tapos sana maubos ka agad ito. Alam mo, talagang ubos ka agad yun. Alis ako sa bahay sa Manila City, tanghali na kasi City. Magulo ko talaga eh. Alam mo yun, alas 8, tapos na ako eh. Ubos na. Uwi na ako sa bahay. Nakapagpahinga ako ng mahaba na ang galing ko. Kaya yun, nakakita ko talaga kayo.
Binibigyan ako yan ng magbilis ng noon, magbilis ka. Yung kanita ko ba, ubus ka agad, marami ko customer, binibigyan. Kaya yun, ako isa, pasalamat talaga kay Gabriel December. Marami na nagamit kami order, kaya busy kami. Yun, maraming salamat po. Praise the Lord. Talagang pinapapala tayo. Panginoon Diyos. Naiiwanan sa mga ibang hamon sa buhay. Tayo sa buhay. Papasalamat sa Panginoon dahil madalas ako hindi nakasama sa Divine Service kapag Bible study. Gawa ng mga hindi inasahan. Ako kumawag sa kalusugan. At sa nung last Sunday kasi, pang 14 days yung fasting ko. Kaya inano ko sa gabi ng Saturday night yung pag-class ko sa Galston. Sabi, dapat talaga yan, ipalo ko sa himala ng Sunday. Kaya lang, hindi ko talaga nakayanan. Kaya nangungulad ako kasi yun, 14 days ko lang kakain ng magaling. Pinakain ko lang, apple juice, isang juice. Oo, kaya nakompress yung katawan ko eh. Oo, kaya naman din. Oo, nakayos yan. Apple juice lang. Saka yung kilo ko na 75, naging 69 kilos na ka. Tapos yung mga sintoon, tumawag ng 1 inches. Nakukumpres talaga ang katawan ko. Hindi lang yun. Talagang mahina talaga ang katawan ko. Yung binabangan ng Sunday, nalambot ako. Nanginig yung katawan ko. Hindi ako nakapagkaroon ng Divine Service. Hindi ko man naisagawa yung complete na procedio. Salamat sa Panginoon dahil nabawasan yung mga nakaramdaman ng sakit, nawala na yung vertigo ko, saka yung sciatica, yung pananagit ng katawan ko. Yung masakit dito yung ating. Baka hindi ba siguro na-plus lahat yung mga bato. Maybe next year, or the summer. Ano po? Ano lang ako? Since na 51. Kaya naman na ako sa panalangin na ninyo. Kaya tuloy na bumalik ang iyong mga kaundapan. Tuloy-tuloy ang aming pag-dilipot sa Panginoon. Kaya pag hindi ka pag may nararamdaman ka kasi, pag masyado mo naalala sa kalusugan mo, so hindi ka makapag-likod sa Panginoon, hindi ka makapag-tuloy ng maayos. Ano yung panalangin sa Panginoon na may gagaling ako ng mabuti. Wala akong inaalala sa aking kalusugan. Tuloy natin ang Panginoon sa gawin ito. Magandang gabi po. Kasakit lang. Ang pasasalamat ko lang po sa Panginoon yung patuloy po na pag-iingat niya po. Tapos yung pagpapagaling niya din po. Kasi isang linggo na ako ngayon. Pero ngayon okay na po. Hirap lang po nasa PL kasi nakakaya, di ba, ubo? Hindi mo alam. Minsan kaya lang talaga na pinaproblema kasi sa work pati hindi mo nakakaya sa katabi mo. Sa mga sabal. Office kasi hotel. Sa trabaho po. Kaya yun. Tapos ano po yung mga blood test, hindi pa nakakapag-blood test pala. Yung ano na, ultrasound ko po sa breast, tsaka sa thyroid.
May mga bukol pa ako pero stable lang po siya. Parang binay lang po yung sa breast ko. Oo. Kasi siguro 2018 pa po nagkaroon ng bukol. Pero yearly ko kasi pinapacheck. Pero parang inanong siya rin po. Binay na kasi stable na siya since 2020 pa kahapon. Tapos sa thyroid po, ang dami ko rin pong bukol. Pero sa awa po ng Diyos, hindi naman po siya lumalaki. Stable din po siya. Tapos, hindi naman po kailangan ng biopsy kasi yun po yung impression ni Doc na no need for biopsy kasi maliliit naman po siya. Oo, kasi parang yun na lang every year ko na lang laging yun iniisip na yung mapapagpasaw na naman ako dating ng November. Yung parang nasa isip ko na nga, every year, nga, tapos yung mga, yung blood test, hindi ko pa nakapagawa kasi yung pala pag-fasting, tapos yung sa x-ray. Tapos, kahapon po, tapos po yung Christmas party namin. Nakuha ng mga award, konting blessing na galing po sa company. Yun lang po, parang pasasalamat. Thank you po. Elder Flori po ang ating salamat sa Panginoon sa mga pasasalamat natin, At siguro, bago tayo mag-upisa kasi medyo may challenges si Ate Flori sa mata niya, babasahin na lang po siguro ni... Oo. Luke 5. Luke 5. Oo. Ako nga rin, sabi ko pa parang mali yata. Luke 5 po yun. Luke 5. Ayan, volunteer na si Myla. Lucas, ano po babae? Lucas 5, ano nga ito? Lucas 5, 1 to 10. 1 to 10. Ako. Lucas 5 to 10. Are you there po? Yes. Ang pagtawag ni Jesus sa unang 4 na alagad. Minsan, habang nakatayo si Jesus sa tabi ng lawa ng Genesaret, nagsiksikan ang napakaraming tao sa paglapit sa kanya upang makinig ng salita ng Diyos. May nakita siyang 2 bangka sa baybayin. Nililinisan ng mga mangingisda ang kanilang mga lambat at tula sila sa kanilang mga bangka. Sumakay siya sa isa sa mga ito na pag-aari ni Simon. Hiling niya rito na ilayo ng kaunti ang bangka mula sa baybayin. Naupo siya sa bangka at mangaral sa mga tao. Pagkatapos niyang mangaral, sinabi niya kay Simon, "Pumalaot kayo at ihulog ang mga lambat upang manghuli." Sumagot si Simon, "Guro, magdamag po kaming nagpagod, ngunit wala kaming nahuli. Ngunit dahil sa sinabi niyo, ihulog ko ang mga lambat." Ganoon nga ang ginawa nila at nakahuli sila ng maraming isda. Kaya't halos mapunit ang kanilang mga lambat. Kinawayan nila ang kanilang mga kasamahang nasa kabilang bangka upang magpatulong. Lumapit naman ang mga ito at napuno nila ang 2 bangka. Ano pat, halos lumpog ang mga ito. Nang makita niyon ni Simon Pedro, siya lumuhod sa harap ni Jesus at sinabi, "Lumayo kayo sa akin, Panginoon, sapagkat ako'y isang makasalanan." Nagkilala siya at ang kanyang mga kasama dahil sa dami ng kanilang huli. Gayon din sina Santiago at Juan ng mga anak ni Zebedeo at mga kasosyo ni Simon. Sinabi ni Jesus kay Simon, "Huwag kang matakot. Mula ngayon, mga tao na sa hangit ng mga isda ang iyong huhulihin." Nang maitabi na nila ang kanilang bangka sa pampang, iniwan nila ang lahat at sumunod kay Jesus. Napakaganda po ng teksto na to, pero pangalawang beses ko nga lang din, si Mike kanito si Myla. Ang sabi po dito, ang pagtawag ni Jesus sa unang 4 na alagad. Tinawag niya ng panahon na yon. Napakasarap po ng gawain ng isang mangingisda.
Ang tatay ko po, hindi nyo na itatanong ay isa rin mangingisda. Nagpunta pa sila ng Bicol para lang din manghuli ng mga isda. Dito po, sa panahon ng ating Panginoon, yun nga po, ang kanyang mga alagad noon ay, sabi nga dito sa ating teksto ay naglinis ng kanilang mga bangka at saka mga lambat. Kasi nga, ng panahon na yun, ayon sa istorya ay wala po silang nahuling mga isda ng panahon na yun. Kaya parang, yun nga, nagpahinga sila at ang sabi ng Panginoon Diyos, yun nga, ilubog ang inyong mga lambat. At ayun naman ay ginawa nila. Ayun nga, sa istorya, nakahuli sila ng napakaraming isda. Yun nga po, sa ating buhay bilang mga Kristiyano, ang kailangan lang po natin ay ang pagsunod. Kasi yun po ang inaano dito ine-emphasize ay ang pagsunod at yung divine power ng Panginoon Diyos. Hindi po natin ito matatawaran sapagkat siya nga po ay Diyos. Kaya bilang mga tao, lalong-lalo na po tayo mga anak ng Diyos, mga Kristiyano, sa anumang pong larangan ng ating buhay, kung tayo man po ay nasa larangan ng paghihirap, pagkakasakit, yung mga napakaraming challenges ng buhay natin, tayo po ay hindi po dapat tayo mag-alinlangan sa kapangyarihan ng Panginoon Diyos. Tayo po ay magpasakop, gaya po ng ginawa nga ng mga alagad na ito. Pero bandang huli, sabi nga po niya, di ba? Parang nalungkot po ang karakter dito na sabi niya, dahil nga nawalan po siya ng kumpiyansa, parang nawalan siya ng tiwala at yun nga po. Kaya nga po, bilang tayo, mga anak ng Panginoon, dapat po tayong complete surrender sa Panginoon. Ang pagsunod po, hindi po natin matatawaran na napakabuti ng Panginoon sa lahat ng panahon ng ating buhay. Gaya nga po nang nasabi ko, sa anumang mga paghihirap natin, mga alinlangan, pagkakasakit, pagkawala ng ating mahal sa buhay. Kaya nga po nito, paghihirap din, andun po ang pagsunod at ang complete trust sa kanyang kapangyarihan. Dapat po, ito po ang masalamin sa bawat isa po sa ating kanyang mga anak. Yun nga po, di ba, ang sabi nga po bandang huli, ikaw sa mandaling ito, hindi na isda ang iyong huhulihin, kundi mga tao. Gaya nga po natin, tayo nga po ay mga anak ng Panginoon Diyos. Magbigay po tayo ng magandang halimbawa sa ating kapwa upang sila po ay magkaroon po ng tiwala rin sa Panginoon at sa pamamagitan ng ating buhay, sumunod po sila sa Panginoon Diyos. Kasi paano po tayo makaka-encourage, makakahuli, makakatawag ng isang kaluluwa kung tayo na mga anak niya ay hindi nakakakitaan ng magandang halimbawa. Kaya yun nga po, ang sabi, simula sa mga sandaling ito, hindi na isda ang iyong huli, kundi mga kaluluwa na. Yun nga po, dapat sa maiksing buhay natin sa mundong ito, tayo po ay huwag po tayong manghinawa sa pag-akay sa ating kapwa, sapagkat hindi lang po sa material na bagay, kundi ang pinakamahalaga po ay ang kaluluwa ng isang taong ating madadala sa Panginoon Diyos. Yun lamang po, pasensya na po kayo sa aking maikling pagbubulay. Kasi obedience po ang inaano nito yung pagsunod at ang complete surrender sa divine power ng Panginoon Diyos na sa anumang kalalagayan natin sa buhay, tayo ay hindi dapat manghinawa at magkaroon ng duda sa Panginoon Diyos na nagbibigay sa atin ng biyaya, kalakasan sa bawat araw ng ating buhay. Sa material man, tayo ay kanyang pinupunuan at ganun din sa ating espiritual na buhay na tayo ay kanyang pinapalakas. Kaya
bilang ganti sa Kanya, tayo po ay magpalakas din ng buhay ng ating kapwa. Alam niyo po yung kantang Brightly Beams Our Father's Mercy. Yun nga po, dapat po tayong manghuli ng isang kaluluwa at hanggat maaari po, ipasa po natin ang kagandahang loob ng Panginoon Diyos upang tayo po ay makapag-akay ng kaluluwa sa kanyang kaharian. Yun lang po. Maraming salamat po. Pasensya na po. Si Myla, baka meron kayong idadagdag, si Sister Divine, Ana, Brother Peter, Kuya Tomas, may ano ba kayo, reflections kayo? Siguro maganda po yung binanggit na ito kasi yung mga mangingisda, ano, yung hanap buhay nila. Tapos, tawag dito, ang sinasabi dito ng Panginoong Diyos ay hindi lamang tayo nag-aakay, kasi para tayo mga mangingisda, no? Na nanghuhuli tayo ng isda. At napansin niyo ba ang mga mangingisda? Sa gabi sila na punta sa laot eh. Bakit? Kasi hindi man po ako mangingisda, no? Pero ibig ko sabihin, sa pagkakaalam ko, nag-ano sila ng ilaw, nagsaspot sila ng ilaw, di ba dagat, madilim. So pag may spot yan, nag-a-attract yun sa isda na yung liwanag na yun, nag-a-attract yun sa isda. Ano yung maliwanag na yun, no? So pupunta ngayon yung mga isda doon, sa kanila ngayon ihuhulog yung lambat, Mami Sandra. Kaya mahirap din. Kasi yung iba talaga mabigat yun. Pagka hinila mo yung lambat, Diyos ko, baka isang basket nga lang ng isda, hindi ko pa kaya. Yung pa kaya, isang gano'n ng lambat, buong isda, ano? Na puno. Kaya, mahirap din po ang trabaho ng mga mangingisda Kasi ano ang buhay nila doon. Nakasalalay din. Kung mahulog sila sa dagat at hindi lang mabuhay. Ibig sabihin, although sila ay marunong maglangoy, I'm sure, pero kung may mga disgrasya, hindi natin alam, papating, di ba? Hindi natin alam. Tsaka gabi. Yung po mahirap kasi. Gabi sila, ang tawag doon ay namamalakaya. Yan. Namamalakaya sila gabi. Para mas madaling makahuli ng isda, mas maraming isda, dahil nga po dun sa ilaw. Ngayon po, kung itatranslate po natin sa atin, kaya po tayo tinawag na ilaw ng mundo, o ang Panginoong Diyos ang ilaw ng mundo. Kasi, inaakay po natin ang mga tao sa Panginoon para tayo maligtas sa kadiliman. Yun po yun. Para tayo mga isda, no, na lumalangoy sa mundong ito. Iba-iba ang mga problema natin. May challenges sa health. Oh. Diba? May mga challenges sa pagkabuhayan. May mga challenges sa opisina. No? Hindi mo alam kung maayos ba yung opisina mo, yung mga katrabaho mo. Diba? Yung kliyente mo mismo, yung mga pasyente. Ibig sabihin, marami ng concerns. Yung mga estudyante na nag-aaral, paano sila makakatapos kung sila ay walang pera? Paano? Hindi na lang mag-aaral. Kulang. So, ang ibig ko sabihin mga kapatid, tayo po ay mga mamalakaya, mangingisda ng ating Panginoong Diyos. Bakit? Kasi nga po ito ay ini-spread natin ang salita ng Diyos. Kaya tayo po ay may outreach, no? Hindi lang tayo laging nandito sa simbahan. Lumalabas tayo. Pagka may daily vacation church school, pagbakasyon, yung mga bata, iniimbitahan natin dito. O by the way, ngayon pong December, merong Advent, Christmas party ang mga bata, Ana? Kaya po, iimbitahan natin yung mga bata, Elder Flory, hindi lamang po yung mga bata, kundi yung mga magulang din nila. Yung mga regular pong umaattend sa atin dyan sa taas, sa Sunday School, siguro po nasa 10 lang yung mga yan, marami na yung 15. Pero, awan ng Diyos, nagtitiwala naman ako sa ating lahat at sa Panginoong Diyos na dadami ang mga batang ito.
Kasi once in a while, pumupunta sila, mamaya naglalaro. Hindi lang regular kasi nga po bakasyon ngayon. Yung iba nagbabakasyon. So, sana po sa December 20, yan, ina-announce ko na po na meron po Christmas party ang mga bata dito sa ating church mula alas 9 ng umaga hanggang alas 11. So, sana po lahat kayo ay makarating, higit sa lahat maimbitahan niyo, Brother Peter, yung anak mo, yung mga kapitbahay niyo dyan sa, Oo, Sabado po yan. Alas 9 ng umaga hanggang alas 11. At syempre po, maganda rin na yung mga nanay, ng mga bata, anahan, yung mga kapitbahay mo doon. Tulungan mo na si Elder Flory na mag-imbita doon sa mga bata. Para din sila ay maikayat din natin sa ating Sunday school. Hindi lamang po pagkabakasyon. Lagi, sana pag linggo, maraming bata tayo. Bakit? Sila ho ang susunod sa atin. Hindi naman po panghabang buhay tayong bata. Mayla, hindi naman tayo habang buhay kasi ganda mo. Nagkakaedad na rin tayo, di ba? Si Ana, yung mga anak niya, lalaki na di ba? Meron ka nang nagtatrabaho, di ba? Kita. Pero ang ganda pa rin ni Ana, parang walang sakit laging nakangiti. Di ba? Si Nanay Sandra, parang walang nararamdaman, laging nakangiti. Si Elder Flory, yung ba malayo pa nakangiti na sa'yo, talagang gagaan na yung pakiramdam mo na, nakangiti na agad itong taong to. Parang, lahat po tayo, Lahat po tayo. Binigyan tayo ng Panginoong Diyos ng sarili-sarili nating kakayanan. Si Myla, yan ho ay mahusay yan sa kanilang opisina dahil maraming pasyente yung iniintindi. Pero dito sa bahay tuloy sa church, napakasimple lang yan, di ba? Tagabilang ng offering natin. Pero, pag lumabas na ho yan ng simbahan natin, marami siyang iniintindi din ng sa kanyang trabaho. Di ba? Si Kuya Tomas, kasi simple-simple lang yan dito. Pero nakabenteng bilao. Kaya nyo ba yun? Baka ako isang bilao lang, higal na ako mag-deliver. Pero, ang Panginoon Diyos pa rin po ang nagbibigay sa atin ng kalakasan. Si Brother Peter, salamat Brother Peter, na-miss ka namin ng ilang linggo Parang wala ka nung nakaraang 2 linggo ba? Tama ba ako? Oo. Medyo pumayat ka nga kapatid, pero lumiit yung mukha mo Oo. Hindi. Nagkasakit lang siya talaga. Pero natutuwa naman ako talaga pag dumadating po ako sa simbahan, lagi hunauna yan si Tomas at saka si Peter. Disipulo ni Kristo. Tomas at Peter. Ang laging nauuna sa simbahan natin. Kaya maraming salamat po. At nakakatuwa naman po na kahit may mga nararamdaman, maagang nadating. Si Divine naman po, talaga naman, ako po ay natutuwa, salamat sa Panginoong Diyos dahil napaka-active niya. Simple lang si Divine pero once na, ngayon lang, Divine ka ako, ikaw na mag-lead ng liturgy natin. Walang sige po. Walang sige po. Di ba? So, salamat sa Panginoon dahil lagi na tayong hinahanda, lagi tayong may bukas na puso na tumanggap kung ano man po yung hamon natin sa buhay. Hindi na tayo dapat magreklamo kasi part na po yan gaya ng mga mangingisda ito. Nasabi niyo ng Panginoong Diyos, humayo kayo at kayo ang aking mga mangingisda at humuli kayo. Ibig sabihin nun, mang-engganyo pa tayo ng mga tao upang makilala ang ating Panginoong Jesus. Yun lang po. So, meron pa bang idadagdag kayo? Divine, baka may gusto kang idagdag sa sinabi ko? Yung tanong kung paano tayo manghuli, napakahirap din, na manghuli. Kasi, lalo na pag ibang sikta, di ba? Yun ang ating pinaka-challenge, Kasi, napaka-devoted sa, din nila.
O yun, marami akong mga kaibigan na iba yung sikta, mahirapan din tayo mag-i-invite kasi may ano din sila, sariling ano doon, paniniwala. Kaya yun ang pinaka-challenge natin ng mga Christians, mahirap din na mangisda. O kahit nakikita nila sa atin na ganito tayo, Kristiyano, nakikita nila sa atin na maayos ang ano natin, ginagawa, mahirapan pa rin tayo, di ba? Yun ang pinaka-challenge po sa atin. Yun ang tanong, ano ang gagawin natin, ano ang mga proseso po natin. Yes. So, yun lang po. Maganda yung sinabi, dagdagan natin yung sinabi mo Ate ni Divine, ano? Ano yung proseso? Yan, very good. Ano yung proseso? Paano natin maiinganyo ang mga tao na pumunta dito, makinig? Not necessarily dito sa church, kundi pakinggan ang salita ng Diyos, no? Paano mo i-encourage? Kasi ngayon parang sa dami na ng reliyon at mga sekta, no? Parang ang tawag dito, kailangan din po, sabi ko nga din sa Bible study natin, maging maingat din po tayo. Suriin natin yung ating binabasa, yung salita ng Diyos. Doktrina, oo. At isipin natin, i-analyze natin, tama ba ang sinasabi niya? Kasi kung hindi po tama, meron din po tayong karapatan i-correct. O kapatid, mukhang mali yata yung nasabi mo kanina. Mukhang mali yata yung talata. I-correct ninyo. No? Tama po yun. Mukhang mali yata yung talata, Elder Grace, kasi sumobra ka ng numero. Diba? Nag-iisip. Nag-a-analyze, no? Hindi lang okay ka na okay. Nag-iisip ka din, tama ba sinasabi ng kapatid ko ito? Oo. At napakaganda po ng mensahe na ating Elder Flory na tayo ay magpatuloy na maging fishers of men. May kanta nga dyan, Elder Flory, nakakalimutan ko Ay, salamat po. Yung sa mga bata, di ba? Hindi pa sa mga bata. Sige po. Hindi ko masyado sa ulo Pakinggan natin. Okay. Hindi sabi niya yung spotlight. Spotlight, yes. Tagalog siya na sa Sige po. Okay lang po. Brightly beams our Father's mercy from His lighthouse evermore. But to us He gives the keeping of the light along the shore. Let the lower lights be burning, send a gleam across the wave. Some poor painting, struggling seaman, you may rescue, you may save. Yung mga struggling seaman, yung mga tao po yun na pwede natin iahon. Yun nga, sabi po din sa Tagalog, iwagay, huwag mo ang lumingning sa iba yung pampangin. Ang taong nasa hilahit sa tulong at sa gipin. Yan po. Salamat! Napakaganda po ng mensahe ng ating kapatid na Elder Flory. Sa iyong mikropono kasi dadako na po tayo. Salamat po sa magandang mensahe. Dadako na po tayo ngayon sa ating prayer meeting, pananalangin. Meron po tayo mga prayer request, So, tingnan po natin sa ating group chat, mga kapatid. Yun po mga kahilingan natin. Ano pangalan na ito? Divine? Sige. Tatlo po ito na may mga prayer request po tayo, mga kapatid. Si Brother Peter, ayan. Okay.
At saka sa akin. Ayan, sige po. Una po, sabi ko dito, pangalan nito, Myla, ikaw na nga magbasa, oh. Ipanalangin natin, please. Ikaw na palangin. Microphone, please. Panalangin ang may sakit lalo na po si Pastora Shirley. Lalabas na ng ospital kanina. At buong pamilya po ni Pastor Henry. At pangalawa po, panalangin po ang Christmas cantata at ang ating choir. At ang pagbisita sa Pasay City Home sa December 28 at ang Christmas party ng mga bata. Kailan po? December 20. December 20, 9 to 11 a.m. Sabado. Yes po. Pero sa hapon, may choir practice naman. Pagkagaling sa YouTube, pagkagaling ng pagkatapos ng Christmas party ng mga bata, sa hapon, may practice naman ng choir. Tapos yung galing po kay Brother Peter, yung prayer request po sa hamon ng kanyang kalusugan, na naway tuluyang gumaling na siya. Tapos kay CJ, pakisama na po siya sa prayer request kasi nagumaling na siya sa sipon at lagnat. Oo, si CJ. So may lagnat din siya, no? So paano ba yung lagnat? Si Maika din. Si Maika. Kaya wala sila. Wala sila Rebecca. Oo. So, oo, kalusugan din daw po ni Ana. At kayo anak ni MJ. MJ. Kapatid siya si MJ. Anak ng babae ito ba? May pag ganun edad talaga Sandra ganun talaga. O si Tomas. Ano bang nararamdaman mo ko yan? Pinasakit pa kayo ng titik mo? Para marinig tayo. Hindi mawala-wala. Sa kaupo ko, masakit ang dibdib ko. Ang ginawa ko pag umaga, yun ako lang mahilig sa upo. Ano ba madala mo? Mabigat. Hindi ako nainom ng malamig na tubig. Hindi ako nainom malamig po. Nakarating ka na ba, brother Peter, sa bahay? Kuya Tomas? Para marating Third floor, di ba? Third floor ba? Ang hirap mo pangyan. Hindi ko na problema mababa. Bakit? Bakit talaga? Anyway, sige, sana natin po yan sa Catalan. Ayun lang. Okay? Meron pa po ba? Ikaw, ano Mayla? May alcohol, may alcohol. Kalusugan, may kailan mo ba makakukuha ang resulta? Mga laboratory result, ano? Mahal na rin kasi ngayon yung mga laboratory exam. Oo. Yes, oo. Oo. Parang pagpapaliban mo na lang eh. Oo. Totoo yan, Sister Maida. Oo. Dapat may annual check-up po kung kaya naman at libre naman ng opisina.
Libre naman kayo, Myla, tama? O i-avail mo na yan. Kasi minsan, alam nyo, pagkakahit nga libre, minsan tinatamad pag magpa-check up tayo, no? Yung health center ka, nandyan lang, ayaw pa pumunta. O kaya may clinic naman dyan, pero ayaw pa rin. Anyway, oo, siguro ano din rin, kailangan po natin tingnan yung ating kalusugan, lalo na tayong nagkakaedad na. Ha? Pa-senior na din ako, Nanay Sandra. Kaya dapat talagang kami ni Brother Tomas, malapit na mag-senior. Oo, 2 years na lang si Tomas, ako 1 year na lang. Kaya kailangan pero salamat sa Panginoon, binibigyan pa rin tayo ng kalakasan para makagampan tayo ng ating mga gawain. Ano po? Sige po. So, ang mga kahilingan po natin dito, si Pastora Shirley, yung ating pong Christmas cantata, ganda ng sulat ni Sister Divine. Pagbisita sa youth home, ang Christmas party ng mga bata sa December 20, si Brother Peter na sana ay gumaling na. Buti yung kapatid mo ay wala naman sakit, yung kakambal mo, wala naman. Di ba nararamdaman daw yung kapitin, gano'n, ng kakambal, no? Ay, gano'n. May kambal yan, si Brother Peter. Oo. Si CJ, na sana'y gumaling din yung kanyang ubo at sipon. Tama ba? Sister Lagnat, si Sister Ana, kalusugan din niya. Okay. Ito si Sister Ana, ang daming pinagdaanan na rin itong tao ito sa kalusugan yung mga challenges niya Hindi lang, ha? Para walang problema dinadala sa katawan ko. Pero lagi siya, maganda pa rin, lagi nakangiti si Sister Ana. Of course, si Kuya Tomas sa kalusugan at proteksyon sa araw-araw na hatang buhay. Si Myla, kalusugan din po. Siyempre, si Elder Joey po, yung kanyang kalusugan din, huwag din natin kalimutan. At ang buong pamilya ni Pastor Henry, sana po'y gabayan at tulungan sila ng Panginoong Diyos. Yung silaya sa kanyang pag-aaral, araw-araw, gabayan ng Panginoong Diyos. So tayo pong lahat ay mananalangin. Ako po muna ang mag-uumpisa at tayo po ay tatapusin ng pananalangin ng ating Elder Flory. Tayo pong lahat ay manalangin. Ama naming Diyos, sa gabi pong ito, kami po ay nagpapasalamat sa magandang aralin na aming narinig mula sa aming Elder Flory. Salamat, Panginoon, sapagkat kami ay inyong iningatan sa buong linggong ito. Salamat, Panginoon, sa buhay at kalakasan. Amin pong dinadalangin ang aming mga kapatid, Panginoon, na nakakaranas ng mga karamdaman at sakit ngayon, Panginoon. Unang-una, Panginoon, aming inilalapit ang aming kapatid na Sister Ana sa kanyang kalusugan. Bigyan mo siya, Panginoon, ng patuloy na paghilom ng kanyang karamdaman, Panginoon, kung ano man po ang kanyang nararamdamang sakit sa kanyang katawan. Amin pong dinadalangin at inilalapit ang aming Pastora Shirley na salamat po at siya ay pinagaling ninyo na sa kanyang karamdaman at makakalabas na po ng ospital. Ingatan mo po ang kanyang buong pamilya, kasama po ang aming Pastor Henry at ang kanilang mga anak, Panginoon, na sana ay hindi sila magkakasakit, Panginoon, at bigyan sila ng pangangailangan nila sa araw-araw. Amin pong dinadalangin ang aming Christmas cantata, O Lord, na darating na sa December 23, kung hindi po ako nagkakamali, Panginoon, bigyan mo po ng boses ang bawat membro ng aming koro na maging maayos ang aming pagpupuri at pagpapasalamat sa pamamagitan ng mga awitin, Panginoon, na iaalay namin sa inyo. Amin din po idinadalangin ang aming pagbisita sa Pasay City Youth Home. Nawa po ang mga bata doon ay nakalaya ng iba at kasama na at kapiling na nila ang kanilang mga mahal sa buhay. At yun naman po mga bata naman na nandoon pa ay mabisita namin sila, Panginoon, at mabigyan namin ng kaunting kasayahan at salita ng Diyos, Panginoon, higit sa lahat. Dinadalangin namin, Panginoon, namin Brother Peter na sa kanyang karamdaman, Panginoon. Bigyan mo po siya, Panginoon, ng kalakasan ng katawan, ng kalusugan, upang magampanan niya ang kanyang trabaho, ang kanyang paghahanap buhay, at ang kanyang pamilya, Panginoon.
Dinadalangin din namin si Sister CJ sa kanyang ubo at sipon. Pagalingin mo rin po siya, Panginoon, at ang kanyang katawan, Panginoon, at ang kanyang pag-aaral. Ingatan mo din po siya, Panginoon. Nilalapit namin, O Diyos, ang aming kapatid na Brother Tomas sa kanyang kalusugan at nawa, Panginoon, ay magampanan niya ang kanyang tungkulin, hindi lamang sa paghahanap buhay, kundi dito rin, Panginoon, sa aming simbahan bilang tagapag-ingat ng aming simbahan, Panginoon. Nilalapit din po namin ang aming kapatid na Myla, na siya po ay bigyan niyo ng kalusugan, Panginoon, at mawala na ang kanyang nararamdamang ubo at sipon at kung ano man po, Panginoon, sa kanyang katawan, ay maalis na ang mga nagpapahirap sa mga katawan ito. Higit sa lahat, Panginoon, aming dinadalangin ang aking asawa, si Elder Joey, na sana, Panginoon, ay pagalingin mo siya sa kanyang Parkinson's at epilepsy, Lord. Maraming salamat, Panginoon, at sa pag-iingat mo sa kanya araw-araw sa kanyang paghahanap buhay at iniingatan na siya hanggang sa siya ay makauwi sa aming bahay. Ganon din ang aking anak, Panginoon, si Chacha. Bigyan din siya, Panginoon, ng kalusugan ng katawan upang siya ay maging maayos ang kanyang paghahanap buhay at makatulong din, Panginoon, sa pangangailangan ng aming pamilya. Ingatan mo po lahat ang aming mga kapatid, Panginoon. Salamat sa magandang mensahe ng aming Elder Flory, na kami ay mga mangingisda sa dagat, na kami, Panginoon, ay hindi mo pababayaan anumang unos o alon ang dumating sa aming mga buhay, sapagkat nananalig kami, Panginoon, na Ikaw ang higit na makapangyarihan sa lahat. At ngayon, Panginoon, aming iniaalay ang aming buhay, ang aming oras, ang aming panahon habang kami nabubuhay pa sa mundong ito. Ingatan mo po kami sa aming pag-uwi, Panginoon, at ang aming mga pamilya. Ang lahat ng ito ay aming dinadalangin nang may pagpapasalamat sa pangalan ni Jesus. Amen. O aming Panginoong Diyos ng mga pangyarihan sa lahat, narinig mo po, Panginoon, at nakita mo po, Panginoon, ang lahat ng aming mga pangangailangan. Tunay, Panginoon, na kami, Panginoon, na nagtitiwala sa iyo sapagkat Ikaw ang makapangyarihan, Panginoon. Ang makapangyarihang manggagamot, Panginoon, na sa amin ay nagmamahal at kami nagtitiwala sa iyo, Panginoon, na sa lahat ng aming mga ipinanalangin, ito ay magkakaroon ng katuparan sapagkat Ikaw ang magbibigay ng lunas at katuparan sa lahat ng aming mga pinanalangin, Panginoon. Kami ay nagtitiwala sa iyo, Panginoon. At ibinibigay po namin ito ng lubos puso, Panginoon, sapagkat Ikaw ang tunay na nagmamahal at lumilingap sa iyong mga anak. Ama naming Diyos, kami po ay sa aming pag-uwi, Ikaw po, Panginoon, ang sumama sa amin. At Panginoon, ingatan mo po kami sa aming pag-uwi, Panginoon. Ganon din po, Panginoon, sa aming mga kapatiran na hindi po namin nakasama. Kung paano kami po, Panginoon, ay yung pinagpala, kami po ay nananalangin para sa kanila na kung paano Ikaw po, Panginoon, ang patuloy na magpala rin sa kanilang buhay. Ama naming Diyos, sa lahat po, Panginoon, ng aming mga pasasalamat at mga kahilingan, ito po ay aming inaalay sa iyo sa makapangyarihang pangalan ng aming Panginoon. Amen.